Mga kabalik, may tanong ako. Hanggang kailan tayo mananahimik habang paulit-ulit na kinikilingan at kinikilo ang pera natin? Hindi na ito haka-haka, dokumentado na. Kamakailan lang mismong Korte Suprema na ang kumilos. Bakit? Kasi inutusan ng Department of Finance ang PhilHealth na ilipat ang 89.9 billion na tinawag na excess reserves papunta sa National Treasury sa apat na tranches. Mahigit 60 billion na ang naipadala bago pa naglabas ng TRO ang Supreme Court para pigilan ang huling 29.9 billion. At ngayon malinaw ang desisyon ng Korte Suprema. Labag sa Universal Healthcare Act ang ganitong pagkuha ng pondo ng PhilHealth at inutos nitong ibalik ang 60 billion sa PhilHealth at bawalan pa ang susunod na paglipat ng pera. Pera itong dapat para sa kalusugan ng taong bayan. Pambayad ng dialysis, pambili ng laboratory at hospital equipment, pang-subsidize ng mga miyembrong mahihirap at indirect contributors. Pero imbes na diretsyong mapunta sa serbisyo, ginawa pang puhunan para sa ibang programa ng gobyerno. Kabilang na ang mga politically sensitive na medical assistance funds na madalas ikinokolekta sa patronage politics at bagong mukha ng pork barrel. Habang tayo mga ordinaryong Pilipino naghihintay sa pila, nag-aalala kung may pambayad sa ospital at nag-aabang sa PhilHealth na sana naman hindi nabawasan ang benepisyo. Sa kabilang banda, tignan natin ang DPWH. Ayon sa sariling publikasyon ng DBM, humigit kumulang na 997.9 billion ang budget ng DPWH para sa 2024. Halos 1 trilyon, pinakamalaki sa lahat ng ahensya. At ano ang lumalabas ngayon sa mga investigasyon, hearing at ulat? Mga ghost projects sa flood control, paulit-ulit na proyekto sa iisang lugar, at mga kwento ng malalaking kickback at insertion sa pondo. May mga testimonya at estimate sa ilang proyekta na umaabot daw sa 30% hanggang 50% ang cut ng mga kawatan. Hindi man eksaktong numero sa bawat kontrata, ang malinaw, trilyon-trilyong piso na ang pwedeng nawala sa kaba ng bayan sa loob ng maraming taon. Habang ang manggagawa gumigising ng alas 4 o alas 5 ng umaga, sumasakay ng masikip na bus, jeep o tren, binabayo ng traffic, ulan, baha, alinsangan, uuwi ng gabing-gabi. May mga taong nakaupo lang, naghihintay ng pirma, tapos ang kapalit bultong-bultong pera na hindi naman nila pinaghirapan. Dito na pumasok ang pinakamasakit na tanong. Bakit kapag proyekto para sa tao, biglang walang pera? Pero kapag proyekto na siguradong may kickback, ang bilis ma-approve, ang bilis ma-release, at kung minsan hindi pa tapos ang luma, may bago na agad. Kaya mataas ang toll sa expressways, mahal ang terminal fee, patuloy ang pag-asa sa PPP at utang para sa ospital, tren at paaralan. Kulang ang classroom sa teachers, kulang ang equipment ng mga ospital, at hindi mabili ng gobyerno ang lahat ng kailangang gamit para sa public health. Ngayon, ilipat natin sa personal. Kapag may nagkasakit sa pamilya mo, minsan wala kang choice kundi mangutang, magbenta ng gamit o makaawa. Para lang may pambili ng gamot o pambayad sa ospital. Tapos sasabihin sa'yo, lumapit ka sa politiko, humingi ka ng guarantee letter, humingi ka ng tulong. Mga kabalik, pakinggan nyo to ng mabuti. Yung guarantee letter, yung promissory note, yung medical assistance, hindi mo utang na loob yun. Obligasyon yun ng gobyerno, kasama yan sa budget, pondo yan ng bayan. Kung bakit sila namimili ngayon kung sino ang bibigyan, kung bakit may pila, may pabor, may palakasan, isang malaking bahagi niyan, dahil kinapos sa budget. At bakit kinapos? Dahil may nawala, may ninakaw. Ngayon, papasok na ang Pasko. Sigurado mag-uumpisa na naman ang pamaskong handog ng mga politiko. Mga delata, Noche Buena packs, bigas, hamon, spaghetti pack, kung ano-anong relief na may kasamang pangalan at mukha nila sa kahon. Mga kabalik, mga ka-mind chief, huwag tayong magpauto. Una, pera natin yan. Pera nyo lahat yan. Pera ng taong bayan yan, hindi galing yan sa bulsa nila.
Hindi natin utang na loob ang pamaskong handog na yan. Hindi charity yan. Hindi kabutihang puso na bigla na lang nagising. Yan ay bahagi lang ng binalik sa inyo mula sa buwis na binabayaran nyo buong taon. Sa gasolina, sa kuryente, sa pagkain, sa sahod. At gaya ng ospital, kapag na-ospital ka, wala kang pambayad, ang kailangan mo, promissory note o tulong. Tandaan nyo to ha, yung promissory note at medical assistance, obligasyon ng gobyerno yan. Hindi yan personal na pabor ng politiko. Hindi yan utang na loob. Kaya kung meron magpapapirma sa inyo, magpapapicture, magpapasalamat, parang may individual kayong utang sa kanila, baliktad ang nangyari. Sila ang may pananagutan sa atin. Hindi tayo ang may utang sa kanila. Ngayon, hindi lang pera ang usapan dito. Habang nangyayari ang lahat na to, ano ang madalas nating pinapanood sa social media? Puro mura, puro kabastusan, puro pa-sexy, puro walang laman na content, away, chismis, kalokohan. Alam nyo, hindi naman masama ang tumawa, hindi masama ang entertainment. Lahat tayo kailangan ng pahinga. Pero mga kabalik, tandaan nyo, garbage in, garbage out. Kung puro basura ang pumapasok sa utak natin araw-araw, huwag na tayong magtaka kung bakit parang ang bigat, gulo, at wasak din ang takbo ng buhay at ng bayan. Alam nyo, kaya ako ginawa ang Balik Values Mindshift, hindi para mag-viral lang, hindi para kumita ng views, kundi para may kahit isang boses na magpaalala sa atin, na may mali sa nangyayari, na may karapatan tayo, at na may magagawa tayo. Hindi ako politiko, hindi ako sinusweldohan ng gobyerno para rito. Hindi ako binabayaran ng kung sino mang partido. Ginagawa ko to dahil ayokong tuluyang lunurin ng Pilipinas sa pananahimik. Kaya ngayon mga kabalik, mga ka-mindshift, ito ang gusto kong tanong sa bawat Pilipino. Hanggang kailan tayo mananahimik? Kapag nanahimik tayo sa harap ng lantaran at paulit-ulit na pagnanakaw, alam nyo, para na rin tayong kasabwat sa mga magnanakaw. Ang pananahimik, ang pagbubulag-bulagan, ang pagbibingi-bingihan sa harap ng mga ulupong na yan sa gobyerno, para na rin nating sinasabing, okay lang, sige, nakawin nyo pa. Nasa atin ngayon ang pagpapasya. Nasa atin ang pagkakataon na mapanagot at maparusahan ang mga korap, ang mga magnanakaw, ang mga tulisan, ang mga mandarambong. Hindi lang ang mga nasa baba at nasa gitna, kundi pati ang nasa pinakamataas. Kapag pinalipas natin ang pagkakataong ito, kapag pumayag tayong wala na lang, ganyan talaga, wala nang pag-asa ang bayan na umahon sa kinalulubugan niyang kahirapan. At ikaw, oo, ikaw mismo nanonood nito ngayon. Magpapakahirap ka ba rin araw-araw? Magsasakripisyo? Magtitiis para lang ipagpatuloy ang pagpapayaman ng mga korap? Mga kabalik, mga ka-mindshift, pag-isipan natin ito ng mabilis pero malalim. Kung patuloy tayong tatahimik, lulubog ang Pilipinas at malulunod ang mga nasalaylayan. Pero kung sabay-sabay tayong magigising, sabay-sabay tayong magsasalita, sabay-sabay hihingi ng pananagutan, may pag-asa pa. Gising ka balik. Mindshift begins now. Truth in motion, minds aligned. Across park paths, social streams in time. Stories that matter.